Kambal na makapatid, pinakasalan ang isang 70 anyos na matanda. Ang sikretong nabunyak matapos ang kasal, magiging dahilan ng multo sa kanilang konsensya habang buhay. Sa isang baybaying bayan sa Batangas, kung saan ang bawat hampas nga alon sa batuhan ay tila may ibinubulong na lumang kwento, may kambal na magkapatid na lumaki sa isang maliit na bahay na may bubong na luma ng yero, nakatago sa dulo, en isang pasikot-sikot na iskinita. Sila sina Maria Clara at Maria Celia, kapwa kararating lang sa edad na 20. Makamukhang makamukha na parang pinakbiyak na bunga, ngunit ang kanilang maugali ay makasalungat. Si Clara, ang ate na isinilang ng 12 minuto lang ang pagitan, ay mahiyain, tahimik, at ang mamatay laging tila may malalim na iniisip. Samantalang si Celia ay masigla, mabilis kumilos, at alam kung paano kunin ang atensyon ng lahat sa isang sulyap lang. Mula pagkabata, pinalaki silang ang kanilang tiyahin matapos pumanaw ang kanilang ina sa isang misteryosong aksidente. Ang kanilang ama naman ay hindi nila nakilala kailanman. Si Tita Helen, isang babaeng malupit at praktikal, ay hindi kailanman itinuring na tunay na pamilya ang dalawang pamangkin. Para sa kanya, sila ay pabigat lamang sa kanilang salat na pamumuhay. Ang buhay na puno ang kakulangan ang naktulak kay Celia na mangarap na makaahon sa hirap. Naniniwala siyang kapag may pera, lahat ngang pagdurusa ay maglalaho. Kabaliktaran naman si Clara na nagnanais lamang ng simpleng buhay, sapat na pagkain, at isang tahanang puno ng pagmamahal. Ang buhay nila ay tila magpapatuloy lang ng ganito hanggang sa isang araw, isang babaeng elegante ang pananamit ang dumating sa kanilang bahay. Nagpakilala siyang Katiwalangeng, isang mayamang lalaki sa isang mamahaling resort na may 10 kilometro ang layo. Aniya, kailangan ng kanyang amo ng 2 dalaga bilang personal na katulong. Magaan lang daw ang trabaho, malaki ang sahod, at kung magiging mahusay ay may malaking bonus pa. Nang marinig ito ni Tita Helen, nanining ang kanyang mata at agad pinilit ang 2 pamangkin na pumasok kinabukasan. Minsan lang dumating ang swerte. Kapag pinalakpas niyo pa, matanga kayo, sigaw niya. Agad na pumayak si Celia nang walang pag-alinlangan. Si Clara naman ay naalangan, ngunit dahil sa takot sa tiyahin, pilit siyang tumango. Isang makinang na itim na sasakyan ang sumundo sa kanila kinaumagahan. Iyon din ang unang beses sa buong buhay nila na makatapak sa ibang mundo. Isang lugar kung saan ang mga pader ay gawa sa marmol, kung saan ang amoy ng sariwang bulaklak ay nakakalat sa buong kabahayan. At doon, may isang lalaking naghihintay sa kanila, nakaupo sa isang malaking silya. Maputi na ang buhok, malalim ang mata, at mababa ang boses. Ako si Ricardo, maligayang pagdating sa aking tahanan. Biglang kinilabutan si Clara habang si Celia naman ay ngumiti ng napakatamis at lumapit para mag-alok ng kamay. Ako po si Celia, at siya naman po ang ate kong si Clara. Dahan-dahang tumango si Don Ricardo. Magaan ang kanyang ngiti, ngunit may kung anong nakatago sa likod nito na nakpabigat sa buong paligid. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang takbo ng kanilang tadhana na magdadala sa kanila sa isang landas na sa huli kahit sila mismo ay hindi maglalakas loob na lingunin pa. Ang mansyon kung saan nakatira si Don Ricardo ay nakahiwalay sa isang maliit na burol. Sa likod nito ay isang luntiang gubat at sa harap ay tanaw ang malawak na karagatan. Ang katahimikan ay kakaiba, tanging ang hihip ngang hangin mula sa dagat ang maririnig. Bawat silid ay didisenyo ng may kasiningan, may halong klasikong estilo, marahil, ito ay palatandaan ng isang taong nabuhay ng matagal upang pahalagahan ang bawat maliit na detalye. Matapos ang unang araw, mabilis na nakibagay si Celia. Mayos siyang manamit, naglalagay ng magaang kolorete sa mukha tuwing umaga, at laging nakangiti habang tinatanong si Don Ricardo kung ano ang kailangan nito. Tinatawag niya itong sir na may boses na sintamis ng pulot. Hindi pala salita si Don Ricardo, ngunit ang kanyang mata ay laging nakasunot kay Celia na punong kahulugan. Si Clara naman ay kabaliktaran. Tahimik siya at laging may distansya sa lahat, lalo na kay Don Ricardo. Napansin niyang kahit gaano pakarangya ang bahay, kulang ito sa buhay.
Walang ibang katulong maliban sa katiwalang si Manang Lydia ang nagdala sa kanila ron. At si Don Ricardo ay halos nakahiwalay sa mundo sa labas. Minsan, tinanong ni Clara si Manang Lydia, bakit po ang laking ang bahay pro kayo lang ni Sir ang nakatira? Sandaling natigilan si Manang Lydia, bago sumagot ng walang gana. Ayong amo kong ibang tao, dati mayroon, pero matagal nang wala. Hindi na nagtanong pa si Clara. Ngunit naguluhan ang kanyang isipan. Napansin niyang ang pasilyo sa kanlurang bahagiing bahay ay laging nakakandado at tuwing gabi, mag-isang pumapasok doon si Don Ricardo at naglalaging ang oras bago lumabas. Nang gabing iyon, habang nakahiga ang makapatid sa malaking kama sa kanilang silid, bumulong si Clara. Hindi ka ba nagtataka, Celia? Anong kakaiba? Matanda na siya, pero kinuha niya tayong dalawa para lang sa magaan na trabaho at malaking sahot. Hindi ba parang kakatwa? Tumawa si Celia. Ang dami mo namang iniisip, ate. May pera sila, kaya nilang gawin ang gusto nila. Baka naman nakutaan lang sa atin kaya naging mabait. Nanahimik si Clara. Nararamdaman niya ang kakaibasam nga titik ni Don Ricardo sa kanila, lalo na kapag nakatingin ito kay Celia. Hindi ito titik ng isang amo sa kanyang empleyado, kundi parang may mas malalim na kahulugan. Familiar, ngunit kasabay nito'y nakakakilabot. Isang umaga, biglang ipinatawag ni Don Ricardo ang makapatid sa kanyang opisina. Nakupo siya sa likod ng malaking mesa na gawa sa kahoy, habang sa likuran niya ay isang estanteng punong daan-daang lumang libro. Tumingin siya ng diretso sa dalawang dalaga at sa mababang boses ay sinabi, pinag-isipan ko itong mabuti. Kung papayag kayong maging asawa ko, iwan ko sa inyo ang lahat ng aking ari-arian. Natigilan si Clara. Si Celia naman, matapos ang ilang sandaling ang pakabigla, ay bahagyang ngumiti. Kasal po, kaming dalawa. Tumango si Don Ricardo. Isang espesyal na kasal, pero dito lang sa bahay magaganap. Hindi kailangang malaman ng iba. Humangin ng malakas sa labas ng bintana. Hinikpitan ni Clara ang hawa sa kanyang kamay habang ang puso niya ay kumakabo ng mabilis. Samantala, ang mga mata ni Celia ay naningning. Tila kinikilatis ang pagbabago sa buhay na matagal na niyang pinapangarap. Matapos ang alok na tila isang biro ni Don Ricardo, nabalot ng katahimikan ang opisina. Tanging ang tunog ng orasan sa pader ang maririnig, bawat tikta ay tila nakbibilang para sa isang mahalagang desisyon. Tiningnan ni Clara ang matanda na may pakabigla, na parabang hindi makapaniwala sa narinig. Isang bahagi ng kanyang isipan ang gustong tumayo at tumakbo papalayo sa bahay na iyon. Ngunit iba si Celia. Nanatili siyang nakaupo. Ang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang mga mata ay hindi inaalis kay Don Ricardo. Pwede niyo po bang linawin? Tanong ni Celia, sa boses na matamis ngunit may halong katusuhan. Pinaningkitan siyang mata ni Don Ricardo, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang nagsalita. Wala akong anak o kamag-anak. Itong bahay, itong kayamanan, ayokong mapunta sa ibang tao kapag ako'y pumanaw na. Kailangan kong tagapagmana. Ngunit kailangan ko rin nga makakasama sa aking pagtanda. At sa tingin ko, bagay kayong dalawa. Biglang tumayo si Clara. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Pakakasalan kaming dalawa? Magkapatid po kami. Kalmado pa ring si Don Ricardo. Ang buhay ay hindi kailangang sumunod sa karaniwang pag-isip. Kung papaya kayo, simpleng seremonya lang ang gagawin. Walang bisa sa batas, pero iwan ko sa inyo ang lahat ng ari-arian tulad ng ipinangako ko, hahatiin ng pantay. Kapag asawa ko na kayo sa pangalan, hindi nyo na kailangang mag-alala sa kahit ano. Hindi pa rin nagsasalita si Celia, ngunit sa kanyang mamata, may kung anong gumagalaw na parang alon sa ilalim ng dagat. Hindi siya nagulat, hindi marahas ang reaksyon tulad ni Clara. Marahil, sa kaibuturan ng kanyang puso, matagal na niyang iniisip ang ganitong pagkakataon. At kung tatanggi kayo, huminto si Don Ricardo, at lumungkot ang kanyang nga mata, ituturing kong hindi nangyari ang alok na ito. Babayaran ko pa rin kayo para sa trabaho ninyo rito, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, tatanggalin ko na kayo. Tiningnan ni Clara ang kapatid ng may pag-alala.
Celia, hindi ito tama. Maling-mali ito. Mahigpit na hinawakan ni Celia ang kamay ng kapatid, ngunit ang mga matay nakatingin pa rin kay Don Ricardo. Bigyan niyo po kami ng isang gabi para mag-isip. Tumango si Don Ricardo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, makatalikot na nakahiga ang magkapatid. Hindi pa rin makapaniwala si Clara. Nanalamig ang buo niyang katawan at ang isip niya igulong-gulo sa daan-daang tanong. Seryoso ka ba talaga, Celia? Bulong niya. Isipin mo ate, ilang taon tayong nahirap, sinisigawan ni tita, walang kasama sa buhay. Ngayon, binibigyan niya tayo ang pagkakataon. Hindi man ito pag-ibig, pero ito ang kalayaan natin. Pero kaedat na siya ang lolo natin. Sa pangalan lang naman. Tayo pa rin ito. Ang kaibahan lang, may pera na tayo. Nanahimik si Clara. Hindi mali ang sinabi ng kapatid, ngunit ang kanyang konsensya at moralidad ay patuloy na sumisigaw ngang babala. Sa kabilang silid, nakaupo si Don Ricardo sa dilim. Nakatingin siya sa bintana kung saan ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa ibabaw ng dagat. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang kahon at kinuha ang isang lumang litrato. Isang dalaga na may mahabang itim na buhok at malungkot na mga mata. Sa likod nito ay may nakasulat, Rosa, 1985. Pumikit si Don Ricardo at bumulong. Sa wakas, nakita rin tayo. Kinaumagahan, kulay abo ang langit, kasinlungkot ng mukha ni Clara. Gising siya buong gabi, puno ng pag-alinlangan. Samantala, si Celia ay nag-ayos ng husto. Naksuot ng puting bestida at bumaba sa sala na para bang may dadaluhang isang salusalo. Nakaupo na si Don Ricardo. Umiinom ng mainit na tsa. Kalmado ang kanyang mukha, tila nahulaan na ang desisyon ng makapatid. Nakapag-isip na ba kayo? Tanong niya. Yumuko si Clara at hindi nagsalita. Lumapit si Celia at mahinang sumagot, pumapayak po ako. Tumingin si Don Ricardo kay Clara. Ikaw? Kinagat ni Clara ang kanyang labi, ang puso'y kumakabok. Ayaw niyang talikuran ang kapatid, ngunit hindi niya kayang pumasok sa isang kakaibang kasal sa isang lalaking kaedad ng kanyang lolo. Ngunit ang nga mata ni Celia, na punong ng pakyusap at katigasan, ang naktulak sa kanya na huwag tumalikod. Pumapaya na rin po ako, sabi niya, sa boses na halos hindi marinig. Bahagyang ngumiti si Don Ricardo. Isang ngiti na hindi maitago ang kagaanan, ngunit hindi rin buo. Ibinaba niya ang tasang taa at kinuha mula sa isang lumang kahon ang dalawang singsing na gawa sa puting ginto, simple ngunit pino ang pakakagawa. Hindi ko kailangan ng magarbo, sapat na ang isang simpleng seremonya dito sa bahay, kasama si Manang Lydia bilang saksi. Mamayang gabi, magaganap ang lahat. Biglang bumigat ang buong bahay. Pakiramdam ni Clara ay papasok siya sa ibang buhay, isang buhay na marang niya, ngunit ang kanyang kaluluwa ay wata-wata. Nang gabing iyon, naganap ang kasal sa pangunahing salangang mansyon. Walang makukulay na ilaw, walang tuktok, tanging ang dilaw na liwanag ng gakandila at ang alon ng dagat sa malayo. Nakasuot ng itim na Amerikana si Don Ricardo, mayos ang buhok, at ang mga matay kumikinang habang isinusuot ang singsing sa mga daliring dalawang dalaga. Si Manang Lydia ang nakisang saksi. Wala siyang sinabi, tinitingnan lamang ang kanyang amo na may mga matang mahirap basahin may halong awa at pag-ingat. Nang matapos ang seremonya, lumapit siya kay Don Ricardo at bumulong. Sigurado po ba kayo rito, sir? Tumingin ng diretso si Don Ricardo sa kanyang mga mata. Kung ano ang dapat mangyari. Masayang-masaya si Celia na para bang nanalo sa isang malaking sugal. Hinawakan niya ang kamay ni Don Ricardo at tinawag itong asawa sa paraang hindi kapanipaniwala. Samantala, si Clara ay nakatayo sa isang sulok, mahigpit ang hawak sa bestidang inihanda ni Don Ricardo. Namumutla ang kanyang mukha, hindi may tago ang takot na bumabalot sa kanya. Nang matapos ang kasal, walang bisita, walang tawanan. Tanging ang mabibigat na hakbang ni Don Ricardo patungo sa kanlurang pasilyo, ang lugar na laging nakakandado.
Bigla siyang huminto. Lumingon kina Clara at Celia. Mula ngayon, huwag kayong papasok sa pasilyong iyon. Iyon ay, para sa nakaraan. Tinaasan siyang ang kilay ni Celia. Anong nakaraan po? Hindi sumagot si Don Ricardo, tahimik lang na binuksan ang pinto at naglaho sa likod nito. Hinawakan ni Clara ang kamay ng kapatid at bumulong, natatakot ka ba? Tumawa si Celia. Bakit ako matatakot? Mula ngayon, tayo na ang may-ari ng bahay na ito. Ngunit hindi na umimik pa si Clara. Sa kanyang puso, may kutob siyang ang kasal na ito ay simula pa lamang ng isang sikreto na marahil, kahit sila ay hindi pa handang harapin. Matapos ang kakaibang kasal, nagbago ang buhay sa mansyon. Inanunsyo ni Don Ricardo na iwan na niya ang lahat ng negosyo at gugugulin ang oras sa pamamahinga. Si Celia ay lalong naging komportable sa papel niya bilang asawa at nagsimula ng utusan ang mabagong katulong na parabang siya ng tunay na ginang mahay. Si Clara naman ay lalong naging tahimik. Pakiramdam niya ay tagalabas siya sa lahat, kahit na sa pangalan ay asawa rin siya nga matanda. May isang bagay na hindi maalis sa isip ni Clara, ang kanlurang pasilyo na laging pinapasukan ni Don Ricardo tuwing gabi. Sa tuwing dumadaan siya ron, kinikilabutan siya na parabang may nanunot sa kanya. Ang hangin mula sa dagat na dumadaan sa siwang ng bintana ay parang isang malungkot na buntong hininga. Isang gabi, nang mahimbing nang natutulog si Celia matapos ang isang maliit na inuman kasama si Don Ricardo, dahan-dahang umalis si Clara sa kanilang silid. Naglakat siya ng nakayapak sa tahimik na pasilyo, nagtatago sa dilim. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa likod ng pinto. Pagdating niya roon, nakakandado pa rin ito. Ngunit ngayon, hindi na ito kasing higpit nga dati. Marahil ay nakalimutan ni Don Ricardo na alinlangan si Clara sandali. Bago nanginginig na itinula ang pinto. Isang silit na puno nga alikabok ang bumungat sa kanya. Amoyng luma, kahoy, at bahagyang pabango ang sumalubong sa kanya. Sa pader, may dose-dose ng malumang litrato na maingat na naka-frame, lumapit si Clara. Ang unang litrato ay isang dalaga na nakasuot ng puting bestida, bahagyang kulot ang buhok, at may malungkot na mga mata. Sa ibaba, may nakasulat. Rosa, 1985. Kinilabutan siya. Ang pangalang iyon ay Pamilya Rosa ang pangalan ng kanilang ina. Sunod-sunod ang iba pang litrato. Si Rosa nakarga ang isang sanggol. Si Rosa katabi ang isang binatang kamukha ni Don Ricardo noong kabataan nito. Si Rosa na umiyak na may mga pasa sa mukha. At ang huli, si Rosa na umalis sa gitnang ulan. Hindi makahinga si Clara. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan ang isang maliit na kwaderno sa mesa. Binuksan niya ito. Ang unang linya ay nagsasabing, "Nakamali ako. Hindi ko alam na buntis siya nang umalis. Hinanap ko siya sa loob ng 20 taon. Kung sila nga ang mga anak ko, ito ang parusang nararapat sa akin." Umatras si Clara. Namutla ang mukha. Tinakpan niya ang bibig para hindi mapasigaw. Nanlamig ang buo niyang katawan. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. "Sinabi ko na, hindi ka dapat pumasok dito." Nakatayo ron si Don Ricardo, magulo ang buhok at ang mga matay puno ng pagod. Hindi galit, hindi sumisigaw, malungkot lang. Isang kalungkutan na tila baon na niya sa loop ng maraming taon. Lumingon si Clara. Tumutulo ang luha sa kanyang napisngi. "Kayo po ba ang ama namin?" Hindi sumagot si Don Ricardo, dahan-dahan lang siyang tumango. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Clara. Nakatayo si Clara sa madilim na silid, kung saan ang hangin ay siksik sa amoy ngang nakaraan at mga sikretong nakakandado sa loop ngang maraming taon. Hindi niya alam kung kailan pa siya nagsimulang umiyak, walang tunok, ngunit bawat patak ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hindi lumapit si Don Ricardo. Nakatayo lang siya ilang hakbang mula sa kanya. Bahagyang nanginginig ang mga balikat, ang mga matay tila lumulubok sa mga alaala na gusto niyang kalimutan. "Kailan niyo pa po nalaman na kami ang nga anak niyo?" Basa ang boses ni Clara. Matagal bago bumuntong hininga si Don Ricardo. "Hindi sa simula. Naramdaman ko lang na pamilyar kayo,"
lalo na ang nga mata mo? Kamuhang-kamuhangang nanay mo na nakakasakit tingnan. Nang malaman kong ang pangalan ninyo ay Clara at Celia, nagsimula na akong maginala. Narinig kong iyon ang ipapangalan niya. Habang tumatagal, lalo kong napatunayan na totoo ang kutob ko. Napaupo si Clara sa sahig, yakap-yakap pa rin ang kwaderno. Bawat salita niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Bakit? Bakit niyo pa rin itinuloy ang kasal na ito? Tumingin si Don Ricardo sa bintana. Dahil duwag ako. Dahil gusto ko kayong manatili sa tabi ko. Bago malaman ang lahat, inisip ko na kung sa pangalan lang naman. Kung walang makakaalam, makakaroon akong pakakataong makabawi. Pero nakamali ako. Habang lalo kong tinatago, lalo ko lang kayong inilalagay sa kasalanan. Nanahimik siya, nanginginig ang boses. Hindi ko alam na nanganak ang nanay ninyo. Nang pilitin ko siyang umalis dahil ayong pamilya ko, naglaho siya. Nang hanapin ko siya, patay na pala. Ang natira lang ay ang malumang litrato at ang kwadernong ito. Buong buhay ko, dala-dala ko ang pagsisising iyon. Tumingin si Clara, basa ang mukha sa luha, ngunit ang mamatay matalim na ngayon. Sasabihin niyo po ba ito sa kapatid ko? Babalak ko pero siguro ngayon na ang tamang panahon. Tumayo si Clara at umatras papalabas ng silid. Ayaw na niyang makita pa si Don Ricardo. Ang lalaking tinanggap niyang asawa ay ang ama pala na 20 taon niyang hinahanap. Bumalik siya sa kanilang silid, dahan-dahang binuksan ang pinto. Mahimbing pa ring natutulog si Celia. Umupo si Clara sa gilid ng kama, nanginginig ang makamay, gulong-gulo ang isip. Kinaumagahan, pagising ni Celia. Masaya niyang ikinuwento ang panaginip niya tungkol sa buhay prinsesa. Pinutol siya ni Clara, may kailangan kang malaman. Ano ba yan ate? Bakit ganyan ang itsura mo? Tumingin si Clara ng diretso sa mga matang kapatid sa paraang seryoso na hindi pa niya nagagawa dati. Bawat salita niya ay parang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Si Don Ricardo, siya ang tunay nating ama. Natigilan si Celia. Ang sinabi ni Clara ay parang isang malakas na sampal sa lahat ng pangarap na binuo niya. Napatayo siya. Namumutla. Nanlalaki ang mata sa gulat. Ate, anong sinasabi mo? Hindi umiwas si Clara. Si ang ama natin. Minahal siya ni Mama noon, pero pinalayo siya ng pamilya niya. Itinago ni Mama ang lahat ng ipanganak tayo. Ngayon, nalaman na niya. Nabasa ako sa kwaderno niya. May litrato pa sila ni Mama. Umatras si Celia. Halos matumba. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Halos pasigaw na sinabi. Impossible. Isa lang siyang matandang mayaman. Nag-imbento ka lang para hilahin ako pababa. Celia, sigaw ni Clara. Sa tingin mo ba gusto kong sabihin to? Ako ang pinakamasakit sa lahat. Pinakasalan ko siya. Ang lalaking ama ko pala. Ano sa tingin mo ang pakiramdam na yon? Napaupo si Celia sa isang silya. Sinabunutan ang sarili. Namumula ang gamata. Hindi pwede. Pangarap ko na to simula nang tumapa ako sa mansyon na ito. Akala ko makatakas na ako sa hirap. Ngayon, guguho na lang ba ang lahat? Lumapit si Clara at hinawakan ang kamay niya. Naintindihan ko. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay sa isang napakalaking pagkakamali. Naisip mo ba kung anong sasabihin ng nga tao kapag nalaman nila ito? Hinila ni Celia ang kanyang kamay at tumayo. Wala akong pakialam. Hindi ako naniniwala sa mga lumang litratong iyan. Walang DNA test, walang malinaw na ebidensya, hindi ako maniniwala. At kung totuman, lalong ayaw kong malaman. Natiglan si Clara. Lumabas si Celia sa silid na parang isang taong tumatakas. Dumiretso siya sa kanlurang pasilyo, ang lugar na dati niyang iniwasan, ngunit ngayon ay naglalaman ng katotohanan ng gusto niyang itanggi. Sinipa niya ang pinto at pumasok. Nakita niya ang litrato ang kanilang ina, ang lumang kwaderno, ang masalitang ikinuwento ang kanyang ate. Lahat ay totoo. Nakaupo si Don Ricardo sa isang sulok. Tumingin siya nang marinig ang ingay. Namumula ang kanyang mata, paos ang boses. Patawarin niyo ako.
Mga anak, naging makasarili ako. Hindi ko alam na nabuhay kayo. Tumigil ka, sigaw ni Celia. Huwag mo akong tawaging anak. Sa tingin mo, sapat na ang ilang salita para burahin ang lahat? Hindi ko kailangan ng pakilala mo. Ang kailangan ko ay ang kinabukasan ko, isang ibang buhay, hindi itong maruming katotohanan. Hindi na nagsalita si Don Ricardo. Si Celia naman ay tumakbo palabas ng silit at malakas na isinara ang pinto. Sa loob, nakayuko si Don Ricardo, tumutulo ang luha. Sa labas, tumakbo si Celia sa hardin na parang bali, gustong takasan ang lahat. Nang gabing iyon, walang imik ang mansyon. Malakas ang hangin mula sa dagat, at sa pusong bawat isa, alam nilang kapak na bunyag na ang katotohanan, wala nang makakabalik pa sa dati. 3 araw ang lumipas mula ng malaman ni Celia ang katotohanan. Nabalot ning tensyon ang mansyon. Walang nag-usap, bawat isa ay may sariling sugat na tahimik na dinadala. Tahimik na namumuhay si Clara, iniwasan ang gatingin ni na Don Ricardo at Celia. Hindi niya alam kung paano kikilos. Gabi-gabi, nakaupo siya sa balkonahe, nakatingin sa dagat, hinahayaang tangayin ng hangin ang sakit na hindi niya masabi. Sa kabilang banda, tuluyang nagbago si Celia. Naging tahimik siya, hindi na ngumingiti, hindi na nag-ayos. Ngunit sa kanyang gamata, may napapansin si Clara na isang panganib, parang isang bombang naghihintay na sumabog. Isang hapon, habang naglilinis si Clara, biglang pumasok si Celia. Ano ang susunod mong gagawin, ate? Nagulat si Clara. Hindi ko pa alam, pero alis ako rito sa lalong madaling panahon. Ngumisi si Celia. Alis, sa tingin mo, kapag lumabas ka sa gitna yan, tapos na ang lahat, paano ang pangalan natin bilang asawa niya, ang ari-arian, ang nakaraan? Napapagod na tiningnan ni Clara ang kapatid. Celia, hindi mabubura ng pera ang sakit, alam mo yan. Lagi ka namang ganyan, ate, napakamoral. Pero alam mo ba, ikaw ang unang naksot ng singsing. Ikaw ang pumayag na pumasok sa larong ito. Ngayon tatalikuran mo ako, iwan ako rito na may titulong anak niya. Nabasak ang boses ni Celia, punong pait. Hindi ko matatanggap. Masyado na akong naksikap. Lahat ng ginawa ko, hindi pwedeng ibaon lang ng isang pirasong papel na nagsasabing ang nakaraan. Natigilan si Clara. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kapatid na parang isang estranghero. Anong balak mo? Lumapit si Celia, bumulong. Huwag ka nang magsalita kahit kanino. At maninirahan tayo rito na parang walang nangyari. Naintindihan mo? Baliw ka na. Hindi. Mas malinaw ang isip ko ngayon. Isipin mo, ate, kapag nabunyak ang sikretong ito, hindi lang siya, kundi pati tayo, hindi na makakalabas sa kahihiyan. Umatras si Clara. Nanginginig ang boses. Pinipili mong mabuhay sa kasinungalingan. Trinatraidor ang sarili nating dugo. Tumawa si Celia. Anong silbi ang katotohanan kung sisirain lang nito ang kinabukasan natin? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran nila. Nakatayo ron si Manang Lydia, namumutla ang mukha, hawak ang isang tray-ing tsaa, ngunit halatang narinig ang buong usapan. Ang mga mata niya'y puno ang awa at pagkabigla. Tahimik siyang tumalikot at umalis. Iniwan ang isang mabigat na katahimikan. Napaupo si Clara sa kama, tumutulo ang luha. Si Celia naman, lalong tumalim ang tingin. Alam niyang mula ngayon, hindi na niya hahayaang may humadlang sa kanya, kahit pa ang sarili niyang kapatid. Si Manang Lydia, ang tapat na katiwala ni Don Ricardo sa loob ng 30 taon, ay isang taong tahimik at hindi pinapansin. Ngunit siya ang may hawak ngang pinakamaraming sikreto sa mansyon. Matapos marinig ang usapan ngang makapatid, hindi siya nakatulog buong gabi. Pumunta siya sa opisina ni Don Ricardo at binuksan ang isang kabinet na sila lang ammonia ang nakakalam. Sa loob, may isang folder na luma na. Ang unang pahina ay tungkol sa pagkawala ni Rosa noong 1985. Kasunod nito ay birth certificate ni na Clara at Celia ina, Rosa Santos,
walang pangalan ng ama. Bumuntong hininga siya, lahat ay nagtutugma. Ngunit ang ikinababahala niya ay hindi ang katotohanan, kundi kung paano ito haharapin ng magabata. Kinaumagahan, kinausap niya si Clara. Ayos ka lang ba, iha? Umiling lang si Clara. Gusto ko nang umalis, pero ayaw nga patit ko. Ayaw niyang bumitaw. Sabi ni Manang Lydia. May mga taong pinipiling mabuhay sa kasinungalingan dahil takot silang mawala ang pagkakataon. Pero ang katotohanan, kapag itinago, ay babalik sa pinakamalupit na paraan. Tinanong ni Clara. Manang, minahal po ba niya ang nanay ko? Tumango si Manang Lydia. Oh, mahal na mahal. Pero malaki rin ang pagkakamali niya. Tinutulan siya ng pamilya niya at hindi siya lumaban. Nang umalis si Rosa, halos gumuho siya. Ngunit huli na ang lahat ng makalakas siya ng loob. Umiyak si Clara. Samantala, si Celia ay may kausap sa telepono. Gumagamit siya ng ibang SIM card, malambing ang boses. Gawin mo ang plano. Magpanggap kang reporter. Interviewin mo si Don Ricardo tungkol sa nakaraan. Kapag naguluhan na siya, doon ako papasok para legal na mapasa akin ang lahat ng ari-arian. Maliwanag? Narinig ang isang maikling tawa sa kabilang linya. Mas matalino ka pa sa inaakala ko. Punong kalkulasyon ang nga mata ni Celia. Nang gabing iyon, umubo ng malakas si Don Ricardo at ayaw kumain. Nakatayo lang si Celia sa labas na pinto. Huwag mo akong sisihin, bulong niya. Ikaw ang pumiling mabuhay sa sikreto, kaya gagamitin ko ang sikretong iyon para mabuhay sa paraang nararapat sa akin. Kinaumagahan, nagsimula ang araw tulad ng dati. Ngunit sa loob ng bawat isa, may paparating na bagyo. Nag-ayos si Celia, may dalang pekeng folder. Maya-maya, may nag-doorbell. Isang lalaking nagpakilalang reporter, si Marco Reyes. Magalang siyang pumasok at sinabing gusto niyang interviewin si Don Ricardo. Pumayak naman ang matanda. Sa simula, simpleng tanong lang. Pwede niyo po bang ikwento ang unang pag-ibig ninyo? Natigilan si Don Ricardo. Minahal ko ang isang babae, pero dahil sa pamilya, nawala siya sa akin. Tumaas ang kilay ng reporter. Ang pangalan po ba niya ay Rosa? Biglang bumigat ang hangin. Tumingin si Don Ricardo kay Celia na may pagdududa. Paano niya nalaman? Nagpanggap si Celia na nagulat. Inatake sa ubo si Don Ricardo, namumula ang mukha. Umalis ka rito. Sino ang nagbigay sa iyong karapatang halungkatin ang buhay ko? Nagmamadaling umalis ang lalaki. Lumapit si Celia para tulungan si Don Ricardo, ngunit itinulak siya nito. May kinalaman ka ba rito? Yumuko si Celia. Kunwari umiyak. Wala po, pero kung iyan ang iniisip ninyo, alis na lang ako. Nanahimik si Don Ricardo, nag-alinlangan. Sa labas, tumawag ang lalaki. Mas magaling pa siya sa inaakala ko, pero wala akong pananagutan kung may mangyari. Nakatayo si Celia sa balkonahe, ang ngamatay-wala ng bahit ng inosenteng dalaga. Tanging ang isang taong gustong kontrolin ang tadhana ng lahat sa madilim na bahay na iyon. Matapos ang magulong umaga, hindi na lumabas ng silit si Don Ricardo. 2 araw siyang nakulong. Si Clara naman ay nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang kwaderno ng kanyang ina. Habang binabasa ito, may napansin siyang isang kapirasong papel na nakasingit. Sulat kamay ito ni Celia. Kasunduan, 10 milyon, hati tayo. Kapag hindi pumirma ang matanda, ikalat ang sikreto. Tumawak bago Biyernes. Natigilan si Clara. Ano ang ginagawa ng kapatid niya? Pumunta siya sa silid ni Celia. Bukas ang pinto at sa telepono sa mesa, may mensaheng hindi pa nababasa. Nagpadala ng tao para imbestigahan tayo pabalik. Ingat, huwag mong ipaalam sa ate mo. Hindi na nakatis si Clara. Pumasok siya. Ano ang ginagawa mo sa likod ko? Nakaupo si Celia sa harap ng salamin. Naglalagay ng lipstick. Nambabasa kang telepono ko, ate? Sumagot ka. Anong plano mo? Lumingon si Celia, walang bahit ng pagsisisi.
Sinasalba ko ang buhay na malapit mo nang itapon. Hindi mo ba nakikita? Umihina na siya. Gaano pa katagal sa tingin mo ang buhay niya? Tumigil ka na, sigaw ni Clara. Ama natin siya. Ano ngayon kung ama siya? Ngumisi si Celia. Iniwan niya si mama. Hayaan niyang makbayat gamit ang yaman niya. Hindi ko kailangan ng bulok na pagmamahal. Tiningnan siya ni Clara na parang estranghero. Nagbago ka na. Hindi na ikaw ang Celia na kilala ko. Lumapit si Celia. Ang Celia na kilala mo, namatay kasama ni Mama 20 taon na ang nakalipas. Ang Celia ngayon, marunong mabuhay, marunong kunin ang nararapat sa kanya. Bumukas ang pinto. Si Manang Lydia, takot na takot. Si Don Ricardo, natumba, tinatawag niya ang pangalan ninyo. Tumakbo si Clara paayat. Nakahandusay sa sahig si Don Ricardo, maputla, mahina ang hininga. Hawak niya ang isang hindi patapos na sulat. Nakatayo sa likuran si Celia, namumutla. Sa isang saglit, may bahit ng takot o pagsisisi sa kanyang nga mata. Idinilat ni Don Ricardo ang mata at bumulong. Wala na akong gaanong oras, pero bago ako umalis, kailangan kong iwan ang lahat sa tamang tao. Hinawakan ni Clara ang kamay niya. Ama, magpahinga na po kayo. Ngunit tumingin si Don Ricardo kay Celia. Wala nang tiwala sa mga mata. Dahan-dahan niyang sinabi, alam kong may naktaksil. Walang umimik, tanging ang hangin mula sa dagat ang maririnig, nagdadala ng nakakilabot na pakiramdam. Nang makabawi, dinala si Don Ricardo pabalik sa kama. Lalong humina ang kanyang katawan. Nang hapong iyon, tinawag niya si Manang Lydia. Ipinakuha niya ang isang itim na kahon kung saan nakatago ang lahat ng mahahalagang papeles niya. Sa loob, may isang lumang huling habilin na nagsasabing iwan niya ang lahat sa isang bahay ampunan. Ngunit ngayon, kumuha siyang bagong papel at nagsimulang magsulat. Ako, Ricardo de Villa, sa aking tamang pag-isip ay binabago ang aking huling habilin. Ang lahat ng aking ari-arian ay hahatiin ng pantay sa aking dalawang anak, sina Clara at Celia. Huminto siya, pinagpapawisan, at pumirma bago nawalan ng malay. Itinago ni Manang Lydia ang sulat. Wivak mong ipapalam kahit kanino. Hindi pa ito ang tamang oras. Samantala, sa baba, hindi mapakali si Celia. Alam niyang hindi niya pwedeng hayaang magawa ang huling habilin ng hindi niya kontrolado. Nang gabing iyon, pumasok siya sa opisina ni Don Ricardo. Sa loob ng ilang sandali, nahanap niya ang bagong huling habilin. Nang mabasa niyang pantay ang hati, kumunot ang noo niya. Hindi niya matatanggap na mahati ang anumang bagay. Siya ang nakplano, siya ang sumugal. Hindi niya hahayaang mapunta ang kalahati sa kapatid niyang laging hatlang. Itinago niya ang papel sa kanyang bulsa at tahimik na umalis. Kinaumagahan nakita ni Clara si Manang Lydia na may hinahanap. Ano po iyan, Manang? Ang huling habilin. Isinulat niya kahapon pero ngayon wala na. Natigilan si Clara. Tumingin siya kay Celia na nakaupo sa labas. Kalmado ang itsura, ngunit mahigpit ang hawak sa tasa. Lumapit si Clara. Kinuha mo, di ba? Tumaas ang kilay ni Celia. May ebidensya ka ba, ate? Huwag mong gawin ito, Celia. Tumawa si Celia. Limitasyon? Sa bahay na ito, ang limitasyon ay para lang sa mga mahihinang sumusuko. Ang marunong kumuha ng pagkakataon, kailangang sirain ang lahat ng hangganan. Hinikpitan ni Clara ang kanyang kamao. Magsisisi ka. Malamig na sagot ni Celia. Wala na akong panahong magsisi. Mula sa silid, sumigaw si Don Ricardo. Lydia, tawagan mo ang abogado. Kailangan kong pumirma ng bago. Napatayo si Celia. Hawak ang papel sa kanyang bulsa. Nagsimula na ang huling laban. Nang hapong iyon, nagdilim ang langit. Dumating ang abogado. Ngunit habang naghihintay, may kumatok sa pinto. Isang lalaking nasa 50 anyos, simple ang pananamit. Nandiyan po ba si Ricardo de Villa? Tanong niya. Sino po sila? Ako si Antonio de Villa, kapatid niya. Galing pa akong Baguio.
Natigilan si Manang Galidia. Pumasok si Antonio. Nang marinig ni Don Ricardo ang pangalan, sinubukan niyang bumangon. Antonio? Dumating ka? Nagulat si Clara. Namutla si Celia. Umupo si Antonio sa tabing kapatid. Nabalitaan kong mahina ka na. Pero narinig ko rin na ililipat mo na ang iyong ari-arian. Tumango si Don Ricardo. May dalawa akong anak na babae. Dugo at laman ko. May responsibilidad ako sa kanila. Seryosong sinabi ni Antonio. Pero alam mo na ba ang buong katotohanan tungkol sa kanila habang papunta rito na imbestiga ako? Nakikipag-ugnayan si Celia sa isang real estate agent para mailipat ang pangalan ng mansyon na ito bago ka pa man pumanaw. Natigilan si Don Ricardo. Tumingin siya kay Celia na hindi makagalaw sa kinatatayuan. Totoo ba? Hindi sumagot si Celia. Yumuko lang. Nagpatuloy si Antonio. Kung gusto mong makabawi sa pagkakamali mo, gawin mo ng tama. Huwag mong hayaang samantalahin ang pagsisisi mo. Tumango si Don Ricardo. Tinawag niya ang abogado. Isinulat muli ang huling habilin. Saksing lahat. Nakasaad doon na kung sino man sa dalawang anak ang gumawa ngang panlilinlang habang nabubuhay pa siya, mawawalan ito ngang karapatan sa mana. Lumabas si Celia sa silid, parang pinaksakluban ng langit at lupa. Gumuho ang lahat, at ang pinakamasakit ay ang tingin ng pagkadismaya mula kay Don Ricardo. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Celia sa labas. Kinuha niya ang lumang huling habilin at sinunog. Opisyal, nang natapos ang pangarap niyang maging ginang ng mansyon. Mula sa itaas, pinanot siya ni Clara. Hindi siya masaya, naawa siya, hating gabi na. At sa mansyon, may isang taong nawalan ng lahat ng paasa. Nang gabing iyon, tahimik na inihanda ni Celia ang kanyang magamit. Umalis siya ng walang paalam. Nang marinig ni Clara ang papalayong tunog ng tricycle, tumingin siya sa bintana, hindi siya nagulat. Ganun si Celia umaatras kapag hindi na kayang manalo, tumatakas kapag hindi na kayang humarap. Kinaumagahan, walang umimik nang malaman nilang wala na si Celia. Bumuntong hininga lang si Don Ricardo. Naupo si Clara sa tabi niya. Hindi siya galit, nalulungkot lang. Tiningnan siya ni Don Ricardo. Iniligtas mo ako, anak. Hindi lang sa pagiging mabuting anak, kundi sa pagsalba sa natitirang dignidad ng pamilyang ito. May kinuha siyang isang lumang folder. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa inyo. Sa loop? May mga papeles ngang. Isang lupain sa tabing dagat. Nung kami pangang nanay ninyo, makasosyo, kami sa lupang ito. Ginamit niya ang lahat ng ipon niya bilang guro para bilhin ito kasama ko, pero nang mahiwalay kami, umalis siyang walang hinihingi. Itinagong ang pamilya ko ang papeles, napatingin si Clara. Kaya, sa kanya po talaga ang kalahati? At tutulungan kitang makuha ang para sa kanya. Umiyak si Clara. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa wakas, inamin ng kanyang ama ang pagkakamali. Nang hapong iyon, pumunta si Clara sa dalampasigan. Sa isang malayong lugar, sa isang murang paupahan. Yakap ni Celia ang unan, gising buong gabi. Alam niyang mas marami pa siyang nawala kaysa sa inaakala niya. At ang pinakamasakit, hindi ang yaman, kundi ang pagputol sa nag-iisang pamilyang meron siya. Makalipas ang isang linggo, nayos ang mga papeles. Ang lupain sa tabing dagat, na nakakahalaga na ngayon ng milyon-milyon, ay opisyal nang nakapangalan kay Clara. Tumayo siya roon, hindi iniisip ang halaga, kundi ang pakiramdam na tila yakap siya ang kanyang ina. Mama, nakabalik na po ako sa lugar na pangarap ninyo, bulong niya. Nagpasya siyang huwag, itong ibenta. Sa halip, magtatayo siyang isang maliit na bahay bilang alaala sa ina at bilang isang lugar na pwedeng uwian ng naligaw kasama na si Celia kung sakaling matauhan ito. Sa isang maliit na bayan sa Visayas, nagsimula si Celia ang bagong buhay. Nagtrabaho siya bilang serbidora sa isang karinderya. Isang gabi, binastos siya ng isang customer. Ipinaktulakan niya ito at natapon ang beer. Nagwala ang lalaki. Para maiwasan ang gulo, sinisante siyang may-ari.
Napaupo si Celia sa tabi ng daan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang maging mag-isa sa gitna ng maraming tao. Wala ng pera. Ubos na ang baterya ng telepono. Kinuha niya ang kopyang lumang huling habilin. Pinunit ito at tumawa ng mapait. Nang gabing iyon, natulog siya sa labas ng palengke. Kinaumagahan, isang matandang nagtitinda ng gulay ang nagbigay sa kanya ng tinapay at gatas. Kumain ka. Kamukha mo ang anak ko, iniwan din niya kami, namatay sa lamig. Ikaw, buhay ka pa, may pag-asa pa. Tinanggap ni Celia ang tinapay, nangingini ang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak siya. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kabaitan ng isang estranghero. Samantala, sa Batangas, lalong humihina si Don Ricardo. Nagsisimula na siyang makalimot. Minsan, tinatawag niyang Rosa si Clara. Hindi siya itinatama ni Clara. Hinahawakan lang niya ang kamay nito at bumubulong, "Nandito po ako, palagi sa tabi ninyo." Isang panig ay liwanag ng pagpapatawad, sa kabila ay dilim ng pagsisisi. Ang landas ngang makapatid, magtatakpo pa kayang muli? Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakahiga si Don Ricardo sa kanyang kama, lumalabo na ang kanyang alaala. Minsan, tatanungin niya, "Rosa, bibisitahin mo ba ako?" Sasagutin siya ni Clara, "Nandito po ako, ama." Ngiti lang ang isasagot niya, may luhang tumutulo. Isang araw, sinabi ang doktor, "Clara, hindi na magtatagal ang iyong ama. Kung mayroon kang gustong gawin para sa kanya, gawin mo na." Umupo si Clara sa tabing kama. "Ama, isusulat ko po ang mahiling ninyo para matupad ko." Tumango si Don Ricardo, bumulong. "Hanapin mo ang kapatid mo. Huwag mo siyang pabayaan. Kahit nakamali siya, dugo pa rin natin siya. Kapag wala na ako, patawarin mo siya. Huwag ninyong hayaang sirain kayo ngalit." Tumango si Clara, umiyak. "Pangako po." Sinimulan ni Clara na hanapin si Celia. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap siyang tawag mula sa isang social welfare office sa Iloilo. "May kapatid po ba kayong si Celia?" "Nasa pangangalaga po namin siya." "Ayos naman po siya." Nagtatrabaho bilang volunteer. Hindi makapaniwala si Clara. Buhay ang kapatid niya. At sinusubukang magbago. Kinuwento niya ito kay Don Ricardo. Nang marinig ang pangalan ni Celia, idinilat niya ang mamata. "Buhay siya?" "Opo." "At sinusubukang magsimula muli?" Ngumiti siya. "Kung ganun, pwede na akong pumikit." Nang hapong iyon, sa isang napakatahimik na paglubok ng araw, payapang pumanaw si Don Ricardo. 3 araw pagkatapos, sa simple at taimtim na libing, dumating si Celia. Lumuhod siya sa harap ng kabaong. "Patawad po, ama. Nagkamali ako." Umiyak siya ng umiyak. Nilapitan siya ni Clara at niyakap. "Pinatawad ka na niya, tayo na lang ang natitira." Nagyakapan ang magkapatid, luha at pagsisisi ang namamagitan. Ngunit higit sa lahat, ang dugong hindi mapuputol. Matapos ang libing, nanatili si Celia sa mansyon. Nagsimula siya sa malilit na bagay, paglilinis, pagluluto, nang walang nag-utos. Sa simula, may distansa si Clara, hindi dahil sa galit, kundi para siguraduhin totoo ang pagsisising ng kapatid. Ngunit habang lumilipas ang maaraw, nakikita niyang bumabalik na ang dati niyang kapatid. Isang hapon, kinausap ni Celia ang puntod ng kanilang ama. "Hindi po ako umaasang mapatawad agad, pero mabubuhay po ako para pagbayaran ang bawat araw." Nag-apply siya bilang nursing aide sa isang klinik sa bayan. Samantala, sinimulan ni Clara ang pagpapatayo ng maliit na bahay sa tabing dagat. Pinangalanan niya itong tahanan ni Rosa. Sa araw groundbreaking, inanyayahan niya si Manang Lydia. Siguradong nakangiti si Rosa ngayon, sabi ngang matanda. Isang gabi, tinanong ni Clara si Celia, "Gusto mo bang sumama sa tahanan ni Rosa sa Sabado?" Natigilan si Celia, naiyak. "Talaga? Ate, isasama mo ako?"
sabi ni Ama. Makadugo tayo. Hindi ka na asawa niya. Kapatid kita. Anak ka ni Mama Rosa. Nung linggo, tumayo ang magkapatid. Sa harap kang bagong tayong bahay. Sa loob, may isang lumang litrato ang kanilang ama, ina, at silang dalawang sanggol, humagulgol si Celia. Patawat, Mama. Patawat sa inyong lahat. Niyakap siya ni Clara. Mula ngayon, mabuhay ka ng karapat-dapat sa pangalawang pagkakataong ito. Mula noon, makasama nilang pinamahalaan ang tahanan ni Rosa. Naktayo sila ng isang maliit na kapihan na tinawag nilang kapihan ng alaala. Naging pamilyar ang pangalan nilang magkapatid sa bayan hindi na bilang babaeng pinakasalan. Ang isang matanda, kundi bilang kambal na makasamang bumangon. Isang hapon, isang babaeng kamaanak ni Don Ricardo ang dumating. Ang kapal ngang mukha mong magpakita parito, sigaw niya kay Celia. Alam kong nakamali ako, sagot ni Celia. Lumabas si Clara. Tapos na po ang nakaraan. Kung nandito po kayo para sa gulo, umalis na lang po kayo. Natigilan ang babae sa pagiging kalmado ni Clara at umalis. Nang gabing iyon, sinabi ni Celia, Ate, natatakot akong hindi ako kayang tanggapin ng mataw. Sumagot si Clara, kung ganun, mabuhay ka ng matino at matiyaga. Ang mahalaga, huwag mong kamuhian ang sarili mo. Makalipas ang isang linggo, isang lalaki ang dumating. Si Paolo, ang dating kasintahan ni Clara. Umalis siya nun dahil sa iskandalo. Masaya ka ba? Tanong niya, ngumiti si Clara. Nabubuhay ako ng tama. At iyon ay sapat na. Umalis si Paolo. Hindi na pwedeng ibalik ang nakaraan. Pero sapat nang makitang maayos ang isa't isa. Isang hapon may sumigaw sa labas. Tulong, may naaksidente. Isang bata ang duguan. Agad na kumilos si Celia. Nurse po ako, sabi niya. Ginawa niya ang first aid. Dinala ang bata sa ospital at nasagip ito. Kumalat ang balita sa buong bayan. Ang babaeng dating kinasusuklaman ay nagligtas ng buhay. Nagsimulang magbago ang tingin ng mataw sa kanya. Maging ang kapitan ngang barangay ay bumisita at inalok siyang sumali sa community health team. Isang maliit na hakbang, pero isang bagong simula, sabi nito. Nang gabing iyon, tiningnan ni Celia ang sarili sa salamin. Sa unang pagkakataon, may liwanag ng kapayapaan sa kanyang nga mata. Nilapitan siya ni Clara. Nakalabas ka na sa dilim, Celia. Pero hindi ko pa kayang maniwala na karapat-dapat na akong patawarin. Hindi mo kailangang patawarin ng buo. Ang mahalaga mabuhay ka nang hindi mo trinatrador ang sarili mo. Kinaumagahan. Isang lalaki ang dumating sa kapihan. Siya si Leo, isang inhinyero na umuwi para alagaan ang may sakit na ina. Araw-araw siyang bumibisita. Isang hapon, kinausap niya si Celia. Alam ko ang kwento mo. Natigilan si Celia. Pero sino ka ngayon? Tanong ni Leo. Walang panghuhusga, tanging sinseridad. Huminga ng malalim si Celia. Isa po akong taong sinusubukang magsimula muli. Ngumiti si Leo. Sapat na iyon. Naging malapit sila. Kinuwento ni Leo ang buhay niya at si Celia naman ang nga aral na natutunan niya. Tinanong ni Clara, anong tingin mo kay Leo? Mabait siya ate, pero hindi ako karapat-dapat. Sagot ni Clara, nakamali ka sa landas na tinaha mo, pero hindi ka nakakamali kung matututo kang umibig muli. Isang gabi, hinintay ni Leo si Celia. May dala siyang isang bungkos ng ligaw na bulaklak. Hindi ako nakmamadali, Celia. Pero kung darating ang araw na handa ka ng magtiwala ulit, sana ako ang taong iyon. Umiyak si Celia, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa unang pagkakataon, tinrato siya bilang isang normal na tao. Nang gabing iyon, kinausap niya ang larawan ni Don Ricardo. Kung hindi niyo ako pinili nun, marahil hindi ko pinagdaanan ang lahat ng ito. Pero naiintindihan ko na, pinipili kong patawarin kayo at ang sarili ko. Nang hapong iyon, naghihintay si Leo sa kanto. May dala siyang 2 tiket ng bus papuntang Maynila. Handa akong mahintay, Celia. Pero kung gusto mong magsimula ulit, sasamahan kita.
Kinausap ni Celia si Clara. Ate, paano kung bitawan ko na ang nakaraan at mabuhay sa kasalukuyan? Sagot ni Clara, iyon ang unang hakbang. Patawarin mo ang sarili mo, hindi para kalimutan ang pagkakamali, kundi para mabuhay ng mas karapat-dapat. Kinaumagahan, naksara si Celia ng kapihan. Nag-iwan siya ngang sulat. Pansamantalang magbabakasyon para mag-aral muli. Ang tahanan ni Rosa ay mananatiling tahanan. At ako ay ako pa rin isang bersyon na mas matapang. Sumama siya kay Leo. Hindi para takasan ang nakaraan, kundi para lumikhang isang kinabukasang wala ng pagsisisi. Si Clara naman, nag-enroll muli sa kolehiyo para tuparin ang pangarap niyang maging social worker. Makalipas ang maraming taon, bukas pa rin ang tahanan ni Rosa. Hindi na ito lugar nga pagtakas, kundi isang simbolo nga pagbangon. Minsan may nagtanong kay Clara, hindi ka ba galit sa kapatid mo? Ngumiti siya. Kung ang mahal mo sa buhay ay naligaw, pwede mo siyang iwan o hawakan ang kamay niya para tumayo. Pinili ko ang pangalawa. At si Celia, isa na ngayong guro sa nursing. Ibinabahagi niya sa mga estudyante ang kahalagahan ng kabutihan, katotohanan, at pagpapatawad. Hindi niya kinalimutan ang nakaraan, pero hindi rin niya hinayaang nakawin nito ang kanyang kinabukasan. Ang buhay ay parang isang bangka sa gitna ng karagatan. May mga pagkakataong naliligaw tayo, ngunit ang mahalaga ay hindi kung paano tayo nadapa, kundi kung paano tayo bumangon. Ang kwento ni Clara at Celia ay salamin ng maraming buhay kung saan ang pagkakamali ay nagiging pundasyan ng pagbabago. Ipinakita ni Clara na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpiling huwag maging bilanggo ang sakit. Sa ating paglalakbay, lahat tayo ay maaring madapa. Ngunit tandaan, sapat na ang isang sinang ng pagsisisi at pag-ibig para muling liwanagan ang ating landas. Ang kaligayahan ay hindi nasa nakaraan, kundi nasa tapang na magsimulang muli mula sa kung anong natitira.